Good morning everyone, good morning Philippines, good morning sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kalingap. At good morning sa ating mga viewers. Mega love shout out sa inyong lahat, sa ating mga karipa, sa lahat ng bios, sa lahat ng striker, sa lahat ng watcher. Mega love shout out and good morning sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Dito sa ating content mga kaibigan ay sasagutin natin yung mga katanungan ni Bupil at napanood din natin yung kay Sangkay at nakakapag-comment naman tayo doon mga kaibigan at nasasagot natin yung mga ilang katanungan doon ni Sangkay mga kaibigan. Yan po ang ating topic for today. Pero bago yan, ay shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, and at Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay Naji sabi ko lang na at be considerate in Mamisti Kayons at suportahan na din po ninyo yung aking yung nasa likod mga kaibigan, mga kalingap si Gingging Vlog at ang Pretty Nanay mga kaibigan. So ito na mga kaibigan, dumako na nga tayo sa ating usapin kasi ilang beses na rin tayo nakapag-live, nakapag-content about nga dito sa mga nangyaring GC mga kaibigan, mga kalingap at marami rin yung mga nagtatanong na bakit hindi natin ipini-M samantalang trabaho natin ng IPM yung mga nagkakaroon ng issue mga kaibigan, mga kalingap. Yan po yung mga katanungan ng ilan at ganoon din po si Bopel nagtatanong sa atin na tama ba yung ginawa natin. So sasagutin po natin yan mga kaibigan, mga kalingap. At ang unahin muna natin dito ay si Yang Mi. Unang-una mga kaibigan, mga kalingap, nag-live ako. Starting pa lang ng live natin mga kaibigan ay sinabi na natin doon na walang communication or hindi nakipag-usap doon si Yang Mi sa ating content. Diba? Ngayon mga kaibigan, may mga binasa tayo conversation mga kaibigan doon sa GC na nakarating sa atin. Ngayon, ang sabi nga ni Bupil dyan, bakit hindi ko pinangalanan yung dalawa? Kahit naman ipasa ko sa iyo ay hindi ko kilala yung tao na yun. Yung mahaba na message yung dalawa. Hindi talaga makita yung pangalan doon. Kahit ibigay ko sa iyo yung screenshot, mga kaibigan. Pero common sense, nasa unang start pa lang ng aking live, ay sinabi ko na doon na admin doon si Yang Mi. Ang sabi mo nga, ang naputukan dito ng CC ay si Yang Mi. At ang sabi nga ni Bopel, bakit hindi ko ipini-M si Yang Mi? Ito yung masasagot ko dyan mga kaibigan, mga kalingap. Ang dami ng mga naging sigalot, marami na ang mga naging pangyayari dito sa kalingap na inire-reach out natin si Yang Mi. Inire-reach out natin mga kaibigan. Lalo na pagka may mga kalaban sila dito sa loob ng kalingap or may mga ganyang usapin, ay inire-reach out natin si Yang Mi. At alam niya yan. Pero, ano ang sagot sa atin ni Yang Mi, mga kaibigan, mga kalingap? Wala siyang time. Wala siyang time, ang sabi niya. Pero ang tanong ko doon mga kaibigan, bakit nakakapag-live siya? Ini-invite natin siya doon sa Karama, sa programa ni Kuya Bal Santos Matubang. Pero ini-ignore niya at wala siyang time sa mga ganong bagay. Pero, nakakapag-live naman siya. Ngayon mga kaibigan, sa totoo lang, hindi sana ito dadami. Hindi ito lalala itong usaping ito, mga kaibigan. Ang problema, mga kaibigan, sa halip na gawaan ng aksyon ni Yang Mi, yung kanyang mga member, mga kaibigan, nagdadakdak pa siya dyan. At tinatanong niya kung may utak tayo. Common sense. Yun yung mga tanong ng mga tao na hindi ko na sasabihin sa inyo na
walang alam, pero common sense. Common sense naman na may tao bang gumagamit ng utak o wala. No, hindi na dapat nating i-rebuttal yan. Alam na natin, yung mga salita na ganyan, mga kaibigan, ay common. No, hindi na natin dapat pahabain at kahit na sinong bata ay masasagot kung ano ang ibig sabihin niya at masasagot din, mga kaibigan, mga kalingap, na parang ano, di ba? Di ba? O ngayon, di nasagot ko na mga kaibigan yun. Sinasabi ninyo na bakit hindi ako nag-PM. At saka yung purpose ko na i-reach out yung kanilang grupo. Napakasimple lang ang dapat na ginawa. Ang dapat ginawa, binigyan ng punishment yung kanyang mga grupo para sa ganon ay maibsan naman yung mga katanungan sa aking puso. Ito yung purpose ko, mga kaibigan. Ito, gusto rin yung malaman yung purpose ko. Sa live nga ni Kalinga Prab, mga kaibigan, ay napakarami niyang bashing. At itong mga bashing na ito, mga kaibigan, ay napipinpoint lang sa mga supporter ng Jomcar. Napipinpoint lang sa basher, yung mga basher ng Jomcar. Ngayon mga kaibigan, ay nagtanong tayo, saan ba galing talaga ang bashing na ito? Dito ba sa community talaga? O lahat ba ito'y taga-community ng Jomcar o talagang viewers ng Jomcar? Kasi nagtataka ako, mga kaibigan. Kaya masasabi ko sa inyo na gumagamit tayo ng utak, hindi yung bunganga. Ang mga comment doon ay about sa pabahay. Sabi ko, bakit kung about sa pabahay, mga kaibigan, ang kanilang ginagawang pangbabas kay Kalinga Prab ay may bahay si Carla? Nakakapagtaka na bakit itong usapin na ito na sinasagot ni Kalinga Prab ay kung tutuusin, wala nang problema kasi kung ikaw ay supporter ng Jomcar, alam mo na may bahay na si Carla. Ngayon mga kaibigan, may nakarating nga sa akin na SS na yan. Yan pong SS na yan mga kaibigan ay buhat pa noong September 28. Buhat ng Masita Siyang May doon sa ipinost niya na picture ni Krista. Yan po. Bago pa, no? Bago pa. 'Di ba? Bago. Kasi tanong din isang kayan kung luma o bago. Ayan nga, sinabi ko na sa inyo, September 28 nag-start doon sa na yon, sa point na yon. Ngayon ako nagtataka naman dito sa kay Nabopel na sabi nga niya sa akin na i-PM at bakit hindi ko dinaan sa message of pag-usapan na lang. Ako lang ay nagtataka kasi bakit kapag laban kay Kalinga Prab, kailangan nating silent. No? Kailangan nating silent. Yan nga ay nasabi ko sa inyo. Kapag kayo nag-away-away dyan at mayroong aligasyon sa inyo, i-reach out ko kayo. Kahit na sino sa inyo, i-reach out ko kayo. Yan po yung ginagawa ko para peaceful ang lahat, para maayos. Pero, kapag ikaw, doon sa inyong GC, ay kalaban na or tinitira na ninyo si Kuya Bal Santos Matubang at si Kalinga Prab, hindi ko na kayo i-reach out. Bago ang gaganda pa ng mga comment ninyo doon sa live streaming ni Kalinga Prab para sa ganun ay mabango kayo. Samantalang sa loob ng GC ninyo may maritisan. 'Di ba? Yung point natin dito, mga kaibigan. Yun ang point natin dito, mga kaibigan. Para malaman din ni Kalinga Prab na hindi lang doon sa yung community nagagaling yung bashing. At na doon sa loob ng GC yung iba. Doon sila nag-uusap-usap at nagmamaritisan. Di ba? Yun po yung akin.
At saka doon sa mga pag-reach out ko sa kanya, ay inigro na niya ako ng ilang beses. Ano pa ang mahihingi kong kasunod kapag sinabi ko sa kanya na, "Uy, Yang Mi, ito ay ay yung member mo dyan ay gawan mo ng ganito garin eh." Para ano yun? Para silent na kalaban ng Kalingap yung nasa grupo niya. Para walang may makaalam. Ano yun? Ito lang yung katanungan sa iba. Bakit parang nagtataka ako. Kapag kalaban ni Kalingap Rab, dapat nating i-PM at dapat maayos natin sa GC yung usapin. Tataka ako, bakit kapag laban kay Kalingap Rab at Kuya Bal Santos Matubang ay kailangan nating i-PM pa si Yang Mi at i-reach out. Ano yun? Parang ipagtanggol natin si Yang Mi or yung mga grupo. Dito talaga sa totoo lang, kaya nadamay na talaga rito si Yang Mi at inasabi na rin natin na bakit ipinagtanggol mo yung mga marites mo dyan? Pinagtanggol mo. Diba? Inagtanggol mo. Kung ikaw talaga ay inasabi natin mga kaibigan na busy ka, inasabi mo na wala kang alam dyan sa GC na yan, active ka sa GC na yan eh. Active ka. Dapat, binigyan mo ng punishment kung talagang simple na tapos na sana yun. Mga kaibigan, sa totoo lang, tapos na. Sabihin mo lang na, wala na to. Ito ay, pasensya na. At ito, ibinigyan ko ng punishment. Ay ngayon, ang sabi ninyo, nag-rate ako ng gulo. Magulo baga? Magulo baga? Mga kaibigan, kasi yung ibang viewers ng Jomcar, mga kaibigan, ay naghahanap din or nagtataka din sila kung bakit parang ang mga laban sa kanya or doon sa mga nag-comment na yon sa live ni Kalingap Rab ay parang napunta sa Jomcar lahat. Totally hindi naman lahat ang sinabi doon ni Kalingap Rab, pero yung nagtatanong about doon sa mga ginagawa ni Kalingap Rab ay na-address dito sa mga viewers ng Jomcar. At napupuri yung kabilang GC. Edi sa akin, ang purpose ko dito, sige, ang bangunin nyo dyan ngayon ang bangunin nyo. Sige, para malaman natin lahat na may mga baho tayo pare-pareho. Yun talaga ang purpose ko. Para magkaroon din ng kasagutan ng ibang viewers ng Jomcar na hindi lang sa kanilang community nang gagaling, kung hindi meron din dun sa isang GC. Yun ang purpose ko talaga rin. Kasi, habang nanonood ako, napagmasdan ko yung comment na yan, related doon sa nag-uusapan sa GC. Kailangan pa ba natin mga kaibigan i-message at kausapin para maging silent na sila na basher ni Kalingap Rab? Para sa akin, hindi. Hindi sa akin. Matagal ko ng strategy yung inasabi ninyo at i-message yung mga taong involved sa mga ganyang usapin o sa may mga issue. Pero, pag ang issue na, mga kaibigan, ay laban kay Kalingap Rab at Kuya Bal Santos Matubang, hindi ko kayo isa-silent. Bibigyan ko kayo ng kahihiyan. Bibigyan ko kayo ng kahihiyan. Bakit? Ginawa niyo yan eh. Ano yan? Magiging plastic tayo na ang bait-bait natin kay Kalingap Rab. Meron naman tayong usapin doon sa loob ng GC natin na laban kay Kalingap Rab. Diba? Marami akong naayos na mga problema o kung ano-ano pa mga kaibigan.
At tama yung inasabi nila sa akin na strategy ko talaga ang i-message yung mga tao na yan. Totoo yun. Totoo. Pag nag-aaway-away ang mga reactor, may issue si ganon, may complaint si ganon, wala na pong nakakaalam sa social media. Wala na po. Inaayos natin yan. Pero, itong kaso na ito, doon sa loob ng GC, ay hindi po ito laban doon, hindi naglalaban ng reactor or hindi nag-aaway ng mga vlogger. Kung hindi, ang inaaway na nila doon ay yung mismo ng founder. Ay gusto nating i-silent. Hindi po, sorry. Hindi ko po dapat i-PM or hindi ko dapat i-reach out. Ang ginawa na lang dapat ni Yang Mi, hindi yung puro daldal siya doon sa kanyang YouTube channel na nagpipiling siyang napakagaling, pero pagdating doon sa tunay na pakikinig mo ay nakakatawa lang. Nakakatawa lang yung kanyang mga doon. Pero kung ang sabi nga natin mga kaibigan katahimikan, at yun ang gusto ninyo, for the first time narinig ko yung katahimikan at para maayos at para hindi lumala yung gulo. For the first time kong narinig. Dito sa mga nagtatanong, for the first time ko narinig. Kasi isipin niyo yun. Gusto ninyong maging silent ako at kinakailangan maayos ko paglaban kay Kalinga Prab. Paglaban dito sa programa ng Kalinga. Samantalang noong ang purpose ni Yang Mi mga kaibigan ay makapagpatayo ng landing pad or makapagpalawak ng programa ng Kalinga, ay isa lang ang naging tagapagtanggol, si Derek Noelsa. Pero paglaban sa Kalinga, kailangan natin i-message. Ano ba talaga tayo? Ano ba talaga tayo? Yun lang naman yung tanong ko. Kay Bupil, yun ang tanong ko, Bupil. Na tama ba na pagka doon sa programa ng Kalinga ay i-content natin yung pagpapalawak ng programa ng Kalinga, ay i-content natin at kontrahin natin sa mga ganyang bagay. At kapag laban dito kay Kalinga Prab, ay kinakailangan nga nating i-message. Tanong lang naman ako. Ano ba yun? Tama ba yun? Na kapag pagdating dito sa programa ng Kalinga, content natin, kontrahin natin to. Pero kapag laban kay Kalinga Prab, at doon sa ibang mga ay kinakailangan nating i-reach out at kausapin. Kasi sabi nga napupokus or napubunto na ng si Yang Mi. Napakasimple lang naman sana. Kung ang ginawa ni Yang Mi doon sa kanyang live streaming ay sinabi niya doon sa mga viewers niya na binigyan ko na ng punishment yung mga tao na yun. Pasensya kasi hindi ko alam at hindi ako nakatutok. Ay, ang ginawa niya, grabe yung kanyang mga pang-rebatal sa akin. Rebatal na nakakatawa. Sa totoo lang. Rebatal na nakakatawa. Sa totoo lang. Ginamitan ng utak. Gamitan din ng utak. Gamitan din ng utak. Kasi kalimitan yan yung mga strategy nating mga Pilipino na may utak ka ba? Common. Kaya hindi ako nagsasalita sa mga katao ng salitang may utak ka ba? Kasi yun yung mga tanong na iwan. Kayo na rin ang makakapagsabi doon sa ating mga viewers kung ano ang tawag doon. Ako naman, wala naman akong masama na tinampay doon sa mga nagtanong sa akin at sa mga content sa akin na sabi nga nila ay dapat ay i-message ko. Ito lang naman yung tanong ko sa inyo.
Kapag ba sa programa ng Kalingap sa pagpapalawak ng landing pad or kung ano, ay kailangan nating i-content at dapat ba nating kontrahin? At kapag laban ba dito sa Kalingap or kay Kalingap Rab, ay kinakailangan natin na silent na maayos. Ano ba talaga yung tama? Ako lang yung nagtatanong lang ako. Kasi sabi nga niya, pag mali ay mali. Sabi ni Bupil, ang mali ay mali. Totoo naman yun. Ang mali ay mali at hindi natin pwedeng yan. Yan nga nasabi ko. Hindi ko na kailangan na itago kung ano man yung naging usapan nila doon. Yun yung tanong ko. Na pansin ko lang Dati kasi nagkaroon ng maraming dyan. Hindi ko na, ayun naman ay tanong. Hindi ko naman na hinukay ng Yun lang yung tanong ko. Na ano ba talaga? Ano ba talaga tayo? Saan ba tayo lalagay mga kaibigan? Doon nga sa sinabi ni Yang may mga kaibigan na anti-Kalingap siya. Wala naman ako sinabi mga kaibigan na gano'n. Oo, wala akong sinabi na kung paano siya naging anti-Kalingap. Ay kaya ibinalik ko yung tanong sa kanya. Ipaliwanag mo kung bakit at kung paano ka naging anti-Kalingap. Kasi wala naman ako sinabi. So, siguro, napahaba na yung ating content mga kaibigan. Siguro, kung mapapanood dito ni Bupil, tanong ko lang, tama ba na kapag laban kay Kalingap Rab ay i-message ko yung taong involved at i-reach out ko? At tama ba na kapag dito sa programa ng Kalingap ay natin, kontrahin natin sa pagpapalawak? Yun lang naman yung tanong ko Siguro may mga sagot yan si Bupil kasi magaling man si Bupil sa mga ganyan mga kaibigan. Pero maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan, mga Kalingap, sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel at sa lahat ng programa ng Kalingap. Ito lang yung aking masasabi na palagi sa inyo. Huwag tayong mag-focus sa isang programa lang or doon sa isang serye lang. Kung meron tayong paborito, huwag nating siraan yung kabila. Huwag nating kasi programa pa rin ng Kalingap yan. Kung ayaw niyo, mag-silent lang kayo. Mag-silent lang kasi programa pa rin yan ni Kalingap Rab. Yun lang po yung aking masasabi. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Bye-bye.